Hindi kasi alam mo, ang dami-dami sanang pwedeng ayusin. Ang dami-dami sanang pwedeng pag-usapan, 'di ba? Hindi ko nga maintindihan eh. Kasi alam mo, nanonood kasi ako ng mga news sa ibang bansa. Sa news sa ibang bansa, kung paano nila sinusurvive itong oil crisis sa buong mundo, yun ang kanilang ano. Tinitingnan ko nga kung meron silang mga news about politics eh. Kasi napapansin ko talaga, sa atin, yung politika, almost 80% of our news ay about politics. Sobrang political. Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung mga Pilipino, masyado rin talagang nasa politika, which is, wala tayong magagawa because we have to be vigilant pagdating sa politika sa ating bansa. Dahil nga, namumulitika ang ating mga government official. Pagka pinanood mo yung mga news sa ibang bansa, ang pinag-uusapan nila, mga policies on how to survive yung kanilang tourism, yung kanilang oil crisis. Bakit tourism? Kasi ngayon, may balita na tumataas yung gasolina at dahil doon tataas yung plane ticket. Napabalita yan eh. Tignan mo sa atin, hindi nga masyadong napapabalita. At malaking bagay yun. Kasi remember, tourism is one of the most income generating pagdating sa mga bansa. Alam nyo kung bakit ako nagpupunta ng mga iba't ibang lugar sa Asia? Kasi naiinggit ako. Sa totoo lang hindi ko maintindihan bakit nalipat ang turismo sa Taiwan, sa Japan, Vietnam, sa Thailand, na dati naman wala naman sa kanila, nasa atin. Kasi we have the best talaga. Mga beach, places that you can go, falls, lahat nandito sa atin ng napakaganda. Pero dahil nga sa ang papangit na polisiya, wala tayong magandang polisiya para sana makahikayat ng mga turista. Alam nyo ngayon, nagugulat ako, ang dami lumalabas na vlog about Vietnam, about Thailand, about other places. Tapos may mga makikita kang mga foreigner na nag-aalisan sa Pilipinas. Binablog nila yun yung mga foreigner nagbablog sila. Reasons why sila umaalis ng Pilipinas. Bulag ba talaga mga public official natin na hindi sila nanunood? Wala na silang pinanood kung hindi impeachment ni VP Sara Duterte?